Hello mga kasenyora. Share ko lang ang experience ko namin ng mga friends our travel to the three countries, the Thailand, Cambodia, and Vietnam. Thank you Lord, after 2 years, now ko lang ito na voice over. Mabuti na lang at medyo malaki ang memory ng cellphone ko. At hindi ko pa rin ito na-erase. Share ko lang po ang flight experience namin bago kami lumapag sa bansang Thailand. Ito ang unang bansang aming pinuntahan. It's not my first time to travel abroad, but nakapag-travel na din naman ako way back 2019 sa Taiwan. Wala lang talaga akong masyadong videos noon at hindi ko ito na vlog. By the way, it's a great experience for me. Why we travel? Para sa akin, para ma-experience din natin ang culture ng ibang bansa. In that way, lumalawak at lumalaki din ang perspective natin sa buhay. Na-inspire tayo lalo na pagbutihin pa natin ang ating mga trabaho pagbalik natin. In that way, namomotivate din tayo. Kung grupo naman kayong nag-travel, hindi naman ganun kalaki ang gagastusin ninyo. Mas marami kayo, mas makakamura kayo sa gastos dahil mas malaki yung discount nyo. Regarding naman sa ticket, 2 to 3 months before dapat nakaasikaso na kayo or nakakuha na kayo ng ticket para mas mura at mas malaki yung discount nyo. Katulad namin na sa government nag-work, okay, so, hindi kami basta-basta makapag-travel. Marami kami mga dapat asikasuhin. Marami kami dapat mga papeles. At number 1, we need a permit to travel. So, hindi kami basta-basta nakakaalis ng bansa. Then, ang pag-asikaso ng permit to travel ay hindi lang siya basta-basta isang araw lang, 2 araw, 1 linggo. Marami siyang pagdadaanan. So, dapat 2 to 3 months, nakasecure ka na or naasikaso mo na yung permit to travel mo. Para pag yung ticket mo na binayaran mo na in advance, hindi siya sayang. Kasi kahit na nakabili ka na ng ticket, pero wala kang permit to travel, hindi ka pa rin makakaalis. So, sayang lang. Maigpit sila sa amin. Okay, regarding sa permit to travel. Okay, salamat na lang talaga ng marami sa dalawa kong friends. Ang gagaling talaga nila at ang talino when it comes to technology. Ang galing talaga nilang dalawa. Believe na believe talaga ako sa kanilang dalawa. Sa mga DIY na travel namin at mga joint tours, sobrang galing nilang dalawa. Ako basta na lang ako sumunod na lang sa kanila. Wala na akong inisip na problema. Basta lahat nandyan na. Nandyan na yung hotel, nandyan na yung foods namin, nandyan na yung DIY. Wala ka nang ibang iisipin. Kumbaga, parang nagbigay ka na lang ng pera sa kanilang dalawa. Tapos, parang worth it talaga yung pagsama ko sa kanilang dalawa. Tingnan nyo, 3 bansa na yung na-travel ko. But then, hindi naman ganun kalaki yung nagastos ko. So, kumbaga, worth it yung ginastos ko. At napamura pa ako. At ang laki ng discount, 'di ba? Tapos sila na lahat nag-asikaso noon. Wala na akong problema. Wala ka problema. Pero, yung pinang-travel ko naman, it's my own money. Pinag-ipunan ko din yung 5 years kong pinag-ipunan yun, syempre. Hirap din naman nag-travel ka, tapos pinangutang mo lang pala, di ba? So, dapat pang nag-travel ka, pinag-iipunan mo din yun. Hindi ka lang basta-basta nag-travel, okay? At saka dapat meron ka ding budget. May budget ka pala talaga dapat doon. Hindi yung nag-travel ka, tinipid mo naman yung sarili mo, di ba? Kaya ka nag-travel para mag-enjoy, di ba? Hindi para tipirin yung sarili mo. Saka dapat din, pinag-iipunan mo yun, okay? At isa pa, swerte ko dun sa dalawang kasama ko, di ba? Kasi marami silang budget. Marami silang pera, o di ba? Saan ka pa?
Tapos, super bait na, magaganda pa, napakahaba ng pasensya, at napakatalino. Parang, wala ka talagang masabi sa dalawang kasama ko. Maraming maraming salamat sa iyong dalawa at hindi talaga nila ako pinabayaan sa mga travel namin. Talagang nag-enjoy ako. Kasi magkasama kayo sa umaga, pagkagising, sabay kayong aalis, sabay kayong kumain, sabay kayong alis ng bahay. Yan. Tapos sabay din kayo within 7 days na magkasama kami. Talagang, nakita ko yung kabutihan at kabaitan nilang dalawa. Ang buti ng kanilang puso. At makikita mo talaga na sila yung mga taong sila yung professional sila. Diba? Yung mga taong mababait, may pinag-aralan, professional, hindi sila mga isip bata. So, ganun yung dapat yung mga magandang kasama sa travels. Kasi 7 days kami magkasama, di ba? So, napakahaba ng pasensya nila sa akin. At syempre, mahaba din yung pasensya. Kasi, buong araw, aalis kayo ng bahay, 6 or 7 ng umaga. Tapos, makakauwi na kayo, 7 or 8 ng gabi, di ba? So, buong araw, nasa lokasyahan kayo. Parang yung hotel nga is, ang ginawa namin sa hotel, parang lalagyan na lang ng mga gamit namin sa katulugan, di ba? So, doon na kami sa labas kumakain. Tapos, uuwi na lang kami para matulog. Tapos, for the next day, para makapag-prepare kami. So, madaling araw pala yung namin, yung flight namin dito. It around 1 a.m. So, kaya yung, madilim-dilim pa. So, ayan, kapag nag-start na, pag nakapasok na lahat ng mga sasakay sa eroplano, tapos bago siya mag-start na lumipad, binubuksan na nila yung aircon, di ba? Grabe. Ang lakas ng aircon. Ayan, nakikita nyo naman, di ba? Ayan, no? Sobrang lakas ng aircon dyan, malamig. So, kung katulad ko na hindi ako sanay sa malamig, kailangan talaga medyo heavy duty yung mo dyan. Yung pangginaw mo, jacket mo, di ba? Saka isa pa, isang tips, bawal din malate. Kaya dapat 4 to 5 hours nandyan ka na sa airport. Kasi kahit malate ka lang ng 1 minute, hindi ka antayin ng eroplano, promise. Hindi ka antayin, alis at alis sila. So, sayang lang, di ba? Sayang lang yung flight mo. Kung mag-rebook ka naman, kung papayag sila mag-rebook, pero siguro mag-additional ka pa rin. So, dapat talaga, before yung flight mo, maaga ka talaga. Kasi, mahaba yung pila doon. Unless yung mga PWD or mga senior, meron silang priority lane. Mas maiba yung lane nila, mas nauna sila. Pero kapag yung mga regular lang na mga passengers, dadaan ka talaga dun sa mahabang pila, di ba? Ayan. So, ito talaga, napakasaya talaga ng ko na to, ng travel ko na to. Mostly yung travel ko kasi ay nasa international. Okay. So, yung first travel ko ay Taiwan. First international travel ko ay sa Taiwan. Kumbaga, mas nag-travel pa ako sa ibang bansa kaysa sarili kong bansa. Parang ganun. Pero sulit naman, di ba? So, kailan ka pa magta-travel kapag hindi mo na kaya? Kapag matanda ka na? Siyempre, habang bata ka pa, kung kaya mo na mag-travel, try mo na, di ba? Mas maganda rin kung siguro kung kasama mo yung family mo. Ayan. So, gusto ko nga rin next travel ko, kasama ko yung family ko. Actually, meron naman na silang passport. Ready na sila sa travel. Problema lang yung pera, yung budget, syempre. So, ayun nga sabi ko, pag nag-travel ka, dapat hindi mo tinitipid yung travel mo. Kumbaga, dapat pinag-iipunan mo yun. Diba? Kaya ka nga nag-travel para mag-enjoy. Diba? Tapos, nandun ka sa travel mo, bigla ka namang na-stress. Diba?
So, paano yun, di ba? Parang ano din. Saka maganda rin na nakapunta ka sa ibang bansa, sa ibang lugar. Ma-appreciate mo talaga yung pagiging Pilipino mo. Maiko-compare mo yung bansa mo sa ibang bansa. Katulad ng Thailand. Ano siya, napakaraming tourist doon. Sobra. Kasi, siya, na-compare ko, mas mura yung mga bilihin nila, yung mga tourist doon. Kaya pala, pinupuntahan siya ng mga turista kasi mas mura ang mga bilihin nila. Yun lang, ang mga Pilipino talaga is magaling tayo magsalita ng English compare sa kanila. Doon parang yung mga, yun, new generation, napansin ko lang, na-observe ko lang, yung mga yung generation Z, Gen Z, yun ang magagaling na mag-English. Pero yung mga adult doon, yung mga hindi kabilang sa Gen Z, medyo limited lang yung mga English na nasasabi nila, mga basic lang, ganyan. Bawa, kumain kami sa isang restaurant, tapos medyo may edad na yung nakausap namin, tatawag siya ng isang bata, parang Gen Z. Tapos yun ang pinapakausap nila sa amin, parang ganun. Yun lang yun yung natin siguro, yung advantage natin as Filipino. Magaling tayo talaga sa English. Kahit yung bata sa atin, kahit matanda, 'di ba? Kahit yung mga basic lang, magaling talaga tayo sa English. Pero maganda rin sa kanila, sa bansa nila. Mura yung mga bilihin. Tapos mga friendly rin yung mga tao. Ayan. So, madaling araw kaming umalis. Siguro 45 minutes. It takes 45 minutes yung travel namin. Tapos, syempre, madaling araw din kami dumating doon sa Thailand. Ayan, tapos, medyo nag-rest muna kami doon. Kasi yung palitan ng ticket doon, kasi nga dahil madaling araw kami dumating, palitan ng pera pala. I mean, sarado pa. Marami namang palitan ng pera doon, pero mahal, parang masyadong mura lang yung palit nila sa dollars. Tapos, siyempre yung pera namin, magpapapalit kami ng dollars sa pera ng Thailand, sa baht, ganyan. So, inantay namin yung isang train doon isang shop doon na mag-open. So, yan lang po muna ang share ko. Maraming salamat po sa panood nyo ng aking vlog. At maraming salamat po sa inyong suporta. Hanggang sa susunod po mga vlog ko. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. Thank you so much. Thank you for watching, mga kasinyora.